Magandang araw, listeners. Humihingi po ako ng pasensya sa inyo sa kadahilanang hindi nakakapag-upload ng regular dito sa channel natin. Ang lugar po namin kasi ay medyo naapektuhan ng bagyong Christine. Medyo bumaha po sa nearby areas malapit sa kung saan po ako naninirahan. And at the same time, nagkaroon po ng mga adjustments pagdating po sa school ng aking anak. Ngayon po ay nagkakaroon po sila ng mga makeup classes at mga makeup projects para po sa school upang mahabol nila kung ano man po yung mga na-miss nila. Kinailangan ko po munang mag-focus at tulungan ang aking anak sa mga projects niya at sa mga classes niya para po hindi po siya mahuli. Muli po, humihingi po ako ng pasensya kung hindi po regular ang pag-upload dito sa ating channel. And without further ado, eto na po ang ating susunod na kabanata. Pasko at Bagong Taon ay sa Batangas sila nag-celebrate kasama ang pamilya Fonteverde. Naging masaya yun para kay Hadriana. Dahil simula nang namatay ang parents nila, ay tanging silang tatlo na lang ang magkakasamang nagdiriwang. Nakita niya rin kung paano tratuhin ng mga Fonteverde ang kambal. Dumating pa nga sa puntong nagselos ang tatlong kurimaw na sina JC, Kevin at Vince dahil daw hindi na sila pinapansin. Sa pagbabalik nila bukas sa Manila, isang desisyon din ang nabuo sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang pagpulupot ng mga braso ni JC sa kanyang bewang at pagpatong nito ng baba sa kanyang balikat. Ipinatong niya ang mga kamay sa kamay nitong nakayakap sa kanya. Nandito sila ngayon sa may veranda ng kwarto ni JC sa rest house sa Batangas. Pareho silang nakatingin sa palubog na araw. Baby girl, inaasar nila ako. Sabi nila hindi raw ako marunong mag-shoot. Pagbasag nito sa katahimikan. Bahagya naman siyang natawa. Hindi naman talaga. Tukso niya pa rito. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito at ang mga labi nito sa kanyang punong tenga. Ganon. Gusto mo ba subukan ulit natin? Bulong nito habang patuloy na kinakagat-kagat ang kanyang punong tenga. Naghatid tuloy yun ng kakaibang init sa kanyang katawan. JC, stop it. Kakatapos lang natin sita niya rito. Halos kakatapos lang kasi nila. Buti nga ay tinawag sila, kung hindi baka naararo na naman siya. Sumimangot ito. Bukas babalik na tayo sa Manila. Pwede bang dito na lang tayo? Mas masarap dito eh. Napapikit siya sa init ng hininga nitong dumadampi sa kanyang balat. Ang sabihin mo, manyak ka lang talaga. Pinalo niya pa ng mahina ang kamay nito. Ganon. Manyak. Ikaw lang naman minamanyak ko. Tulad ngayon. Napatili siya nang bigla siya nitong buhatin patalikod at dinala sa kama. Bumagsak sila pareho at ito ang nasa ilalim. Mabilis itong pinagpalit ang pwesto nila, kaya ngayon siya na ang nasa ilalim. Nakangisi pa itong nakatingin sa kanya bago siya mapusok na hinalikan. Wala na, warak na naman si Cherry. Nagpunta si Adriana sa opisina ni Kevin. Gusto niya kasi makausap ito at humingi na rin ng tulong. Buti na lang at may meeting si JC sa labas kaya pinauwi na rin siya nito ng maaga. What brings you here? Salubong na tanong ni Kevin pagpasok niya sa opisina nito. Oh, sorry. My bad. Take your seat first, Hadriana. Itinuro nito ang visitor's chair sa harap ng mesa nito. Mabilis naman siyang umupo doon. Coffee? Tanong nito. No, thank you. Tipid niyang sagot. Nakita niyang isinandal nito ang likod sa may sandalan ng swivel chair nito at tumingin sa kanya. Talk. Tila nalunok niya ang kanyang sariling dila sa napakalamig nitong aura na tila hindi sila magkakilala. This is the intimidating Kevin most people know. Baka magselos si Juan dahil kung makatitig ka sa akin parang... Napakurap tuloy siya sa sinabi nito. Shit, nakakahiya! So sorry, nanibago lang ako. Wika niya rito na hindi ito tinitingnan. So, tell me, what do you need? Tanong nito. I need your help. Tugon niya. Help about?
Tiningnan niya ito at kita niya ang pagkunot ng noo nito. Lumunok muna siya bago nagsalita muli. Help me find someone? Or maybe you know a good private investigator? May I have his number? Diretso niyang wika rito. Who? Tanong nito. What who? Balik tanong niya. I mean, who is the person you wanna look for? Kita niyang mas kumunot ang noo nito. From my past? Kaswal na sagot niya at iniwas ang tingin dito. Your first love? Nabalik ang tingin niya rito sa sinabi nito. Paano niya nalaman ng tungkol doon? So, I'm right. He's the one you want to search for. For what, Hadriana? You're going to marry my cousin next month. Umalis ito sa pagkakasandal sa upuan at matiim na nakatitig sa kanya. Titig na tila gustong halukayin ang kaloob-looban niya. Kaya mabilis niyang iniwas ang tingin dito. I can't answer you. It's already a personal matter. I think I am wrong being here. I'm sorry for disturbing you. Tatayo na sana siya nang pigilan siya nito. Stay. We are not yet done talking, Hadriana. Tumayo ito at lumipat sa upuang kaharap ng kanyang kinauupuan, kaya mas nagkalapit sila. Nagsisisi tuloy siyang ito ang dilapitan of all the people. Do you love Juan? Nagulat siya sa tanong nito, kaya di siya agad nakasagot. Should I repeat my question? No. I mean, you don't need to repeat. And my answer to your question is yes. I love him, sagot niya. Then why search for someone who's already gone? Did you even think what my cousin will feel about it? Napayuko siya sa sinabi nito. Tama naman ito. Inisip niya ba na maaaring masaktan si JC kapag nalaman ng tungkol dito? Say your reason. Maybe it can justify your action. Muli siyang napatingin dito. She can't see any emotion in his gray eyes. Tumikhim siya upang maalis ang tila bara sa kanyang lalamunan. I'm doing it not just for my sake, but for JC too. I'm sure that I love him, but I just want total closure of my past before I proceed to my future with him. Especially he has a lot of similarity from my past, and I don't want him to feel that I love him because I'm seeing someone in him. And I also want to have peace of mind because I feel guilty even though I don't know why. Nakayuko niyang pahayag rito, kaya hindi niya nakikita ang reaksyon nito. Naramdaman niya na lang ang pagtayo nito. Bumalik ito sa swivel chair at umupo. Nag-angat na siya ng tingin patungo rito. At muli, nagsalubong ang kanilang mga mata. Wala pa rin mababasang emosyon sa mga mata nito. I will help you. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Really? Di siya makapaniwala na wika rito. Tumango ito. Thank you then. Pwede ba na wag na lang nating paalam kay JC? Natatakot kasi siya na baka magalit ito. I will set you an appointment with one of my trusted PI. I will be out for 2 weeks. I need to stay in Batangas. Imporma nito na tinanguan naman niya. Salamat. Mauna na ako. I'll wait for your message. Nakangiti niyang wika rito. Tumangulang ulit si Kevin. Nang pipihitin na niya ang doorknob ay bigla itong nagsalita. I'm doing this for the sake of my cousin. Don't stay with him if you doubt even a little. Magkakasakitan lang kayo. Nagulat man sa sinabi nito ay tumango naman siya bago tuluyang lumabas sa opisina nito. Magkasalubong ang kilay ni JC nang bumaba sa living room dahil daw nandito si Kevin at hinahanap siya. Nakita niya itong prenting nakaupo sa may sofa habang nakatutok sa cellphone nito. Mukhang busy ito dahil hindi man lang naramdaman ang kanyang pagdating. Why are you here? Tanong niya rito bago umupo sa single couch na naroon. Nag-angat ito ng tingin sa kanya bago ibinulsa ang cellphone. I wanna tell you something. Tumigil ito at tumitig sa kanya. Hadriana visited me this afternoon. Lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay sa sinabi nito. Nasundan niya ito ng tingin nang tumayo ito at lumakad palapit sa kanya. Huminto ito, mga 3 hakbang mula sa kanya at nakapamulsang hinarap siya.
She's asking for help. Wika nito muli. Tumayo na rin siya upang magpantay sila. Tumalim ang tingin niya rito. What help? Nakipagtitigan ito sa kanya. Just make sure that whatever I'll tell you now, keep it to yourself. Naningkit ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Diretsuhin mo na ako, Kevin. We're not kids to play around. Madiin niyang sambit dito. Bumuntong hininga ito. She asked me if I could help her find a good private investigator. Tumigil ito na tila nagdadalawang isip kung itutuloy ang sasabihin. Continue. Wika niya. She wanted to look for her first love. Tila isang bombang sumabog sa kanyang utak ang sinabi nito. Hindi siya agad nakapag-react at nanatiling nakatingin dito na sinusuri kung seryoso ba to sa binitiwang salita. At sa itsura nito ay makikita na walang bakas na biro sa mga salitang binitiwan nito. I hope you did not help her. Sa wakas ay lumabas sa kanyang bibig. Pero di niya napigilang umigting ang mga pangasa na laman. Why does she need to search for him? Hindi pa ba siya sapat? Mga katanungang hindi niya alam kung masasagot ba. I helped her and I'm willing to do everything to find him. Bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin sa sinabi nito at lumipad ang kamao niya sa mukha nito. Humandusay ito sa sahig. One! Malakas na boses ng kanyang daddy ang narinig niya at mabilis na lumapit sa kanya. Habang ang kanyang mommy ay dinaluhan si Kevin na ngayon ay nakaupo na habang pinupunasan ang dumugo nitong labi. What was that, Juan Carlos? Ang galit na boses ng kanyang daddy ang nagpabalik sa kanya sa sarili. Matalim pa rin ang mga tinging ipinupukol niya sa pinsan na nakatayo na ngayon habang nakaalalay ang mommy niya. Why don't you ask that asshole? Madiin niyang sagot sa daddy niya. Juan Carlos! Sabay na sambit ng mommy at daddy niya. I'm doing it for your sake, cuz. Sabat ni Kevin na nakabawi na sa kanyang pagkakasuntok. Tumawa siya nang nakakainsulto rito. For my sake? Are you kidding me, Kevin? You are helping Hadriana to search for that fucking man. Do you have any idea what will happen if she found him? Nanilisik ang kanyang mga matang tumingin dito. He's like a volcano that will explode at any moment. Nagpalipat-lipat naman ng tingin ang kanyang magulang sa kanila ni Kevin na tila di maunawaan ang nangyayari. Yes, there is a possibility that she will leave you and choose her first love. Kaswal lang natugon nito na tila ang mga sinabi ay walang halaga. Narinig niya ang pagsinghap ng kanyang mga magulang. Mas lalo siyang nanggalaiti sa galit. Hindi niya alam kung bakit ginagawa ito ng pinsan niya. Do you hear what you are saying, Kevin? You're my cousin. You should be on my side and not that asshole. Sigaw niya rito. I am on your side and that's the reason. You're my cousin. Hindi lingid sa'yo ang pagkakatulad mo sa taong yun. Hindi mo ba naisip na baka minahal ka niya dahil nakikita niya sa'yo ang unang minahal niya? Napatiimbagang siya sa narinig mula rito. I wanna help her so that as early as it is, she will find the right answer. Walang nagsalita pagkatapos nitong magsalita. I can accept it. Pagbasag niya sa katahimikan habang nakayuko. Okay lang sa akin kahit mahalin niya ako dahil nakikita niya to sa akin. I can take it. But what I cannot take? Tumingin siya kay Kevin. I can't take losing her. So please, cuz, don't help her. Pakiusap niya rito. Everyone hissed at what he said. Maybe I'm selfish. Call me whatever you want. I don't care. But can't you see? The moment she entered my life, everything changed. I even forgot my past. I stopped dreaming about it. Now tell me, Kevin, how can I let go of the only woman who fixed me? Hindi niya namalayan nang tumulo na pala ang kanyang mga luha, habang ang mga ito ay natulala sa kanya. Nanlulumo siyang napaupo sa sahig. Sinabunutan ang kanyang buhok gamit ang dalawang kamay at yumuko. He's afraid of losing her.
It's like they are taking his breath slowly. I'm sorry, cuz. Narinig niyang wika ni Kevin. But you don't deserve to be a second choice. Don't settle for less. Habang maaga pa at makakaya mo pang bumangon. Mas mabuti nang malaman natin ang patutunguhan. Mas masakit kung kailang kasal na kayo ay doon kanya tuluyang iwanan. Magalit ka na sa akin pero paninindigan ko ang desisyon ko. Narinig niya ang mga yabag nito palayo, kaya mabilis siyang nag-angat ng tingin. Once she left me, forget that you're my cousin. Malakas na sigaw niya rito. Juan! Sabay muling tawag sa kanya ng mga magulang. Nakita niya ring napahinto si Kevin, pero saglit lang at tuluyang lumabas ng mansyon. Dahan-dahan siyang tumayo at tiningnan ang mga magulang na awa ang makikita niya sa mga mata. Mapait siyang ngumiti at malalaki ang hakbang na bumalik sa kanyang silid. Pagkapasok ni JC sa silid ay pabalagbag niyang isinara ang pintuan. Diretso siya sa kanyang minibar at kumuha ng isang bote ng alak. Kumuha siya ng baso, pero malakas niya itong hinagi sa pader dahilan upang mabasag ito. Binuksan niya ang bote ng alak at tinungga ito ng diretsyo. He was hurting so fucking much. Naglakad siya patungo sa sofa. Pakiramdam niya ay hinang-hina siya. Hindi siya sa sofa umupo kundi sa sahig habang hawak-hawak pa rin ang bote ng alak at tinutungga. Napasandal siya sa may sofa na tila nang hihina and his tears started to fall again. Fuck! Malakas niyang mura na sumakop sa kasulok-sulukan ng kanyang silid. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at pagsara. Patuloy naman niyang tinungga ang hawak na alak. Son? Mahinang tawag ng mommy niya, pero sapat para marinig niya. Nag-angat siya ng ulo at nasilayan niya ang nag-aalalang muka ng kanyang mommy. Mom. Tanging nasambit niya. Kapag kwan ay naramdaman niya na lamang ang mga bisig nitong nakayakap sa kanya. He is a mama's boy. Simula nang makita siya ng pamilya niya, ay si mommy na ang lagi niyang kasakasama kahit saan. Ito lahat ang unang pinagsasabihan niya ng problema hanggang ngayon. Humagulgul siya sa bisig ng mommy niya. It's okay, son. Just cry. Mommy's here. Wika nito na mas lalong nagpaiyak sa kanya. Ilang minuto niyang inilabas ang sakit na tila unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Sa maramdaman niya ang pagkalma ng kanyang sistema. He's a man, but he's crying because of a woman. Maybe because he really loves her that much. Naramdaman niyang kinuha ng mommy niya ang bote ng alak sa kanyang kamay na hawak-hawak niya pa rin pala. Kapwa na sila nakasandal sa may paanan ng sofa at nakahilig ang ulo niya sa balikat nito. Son, don't get me wrong but your cousin has a point. Panimula ng mami niya. Hindi siya umimik. He just wants to listen for now. You know what, son? I admire Hadriana for what she did. Napaalis siya sa pagkakasandal sa sinabi ng mami niya. Ngunit nanatiling nakatuon ang tingin niya sa harapan. Whatever her reason for her action, I know she's doing it for the both of you. I know she loves you. The way she looks at you, that's how I look at your father. Let her fix herself, son. The only thing you can do for now is to trust her. Mahirap, oo. Pero kung sasabayan mo siya, mas lalong gugulo at baka tuluyan siyang mawala sa'yo. Napalingon siya rito at nakatingin din pala sa kanya ang mami niya. But make sure to be ready for whatever the outcome of it. Paano kung siyang piliin niya? I can't imagine my life now without her, mommy.